Magandang hapon na naman sa inyo. Sugi naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siya namang bumubuhay sa mga napipili nating liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay nanggaling naman sa isa nating basugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Rona. Bueno, basahin na natin ang liham ni Rona. Dear Kuya Peles, dito sa mundong ibabaw ay walang taong perpekto. At kaya ko ito nasabi, Kuya, dahil sa nangyari mismo sa aking buhay na hindi ko alam kung makakaya ko. Itago na lamang po ninyo ko, Kuya, sa pangalang Rona. 25 taong gulang at may asawa na po ako. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin kong makahingi ng payo sa inyo. Dahil gulong-gulo na po ang isip ko. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Anong sabi mo? Buntis ka? Oo, at magdadalang buwan na ang nasa sinapupunan ko. Hindi ba't sabi ng doktor sa akin, hindi na ako magkakanak? At kailanman, hindi ko pwedeng maging ama. Umalay mo, nagkamali yung doktor na sumuri sa'yo. Hindi pwedeng magkamali yun eh. Ha? Family doctor namin yun. Alam mo, lahat pwedeng magbago. Imalay mo nga, nagkamali sila ng pagsusuri sa'yo. Imposible yung sinasabi mo, Rona. Imposible. Ano kaya kung subukan natin muli ang magpa-check up? Hindi na. Tiwala ko sa doktor, Mami, na hindi talaga maaaring maging ama. Kahit kailan. Ang ibig mong sabihin, pinagdududahan mo ako na may lalaki ako? Ganun ba, ha? Mali ko sa'yo. Bakit mo ako sinampal? Ganun ba? Kababo ang pagkakakilala mo sa akin, ha? 3 taon na tayong nagsasama! Kilala mo ako? Yun na nga eh. Mahigit 3 taon na tayo nagsasama. Bakit ngayon pa? Walang hiya ka! Wala ka palang kwentang tao! Akala ko, maintindihan mo ko! Yun pala, ikaw pa ang sisira sa akin! Ano bang gusto mong mangyari, ha? Ano? Bakit biglaan yata ang pag-uwi mo dito sa atin? Inay, akala ko, maiintindihan ako ng asawa ko. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Ha? Inay, buntis po ako. Oh, yun naman pala eh. Abay, dapat na matuwa sa'yo. Dahil mahigit 2 taon sa'yong nagsasama eh. Ngayon lang kayo nagkaroon ng anak. Di ganun ang nangyari, Inay eh. Oh, anong ibig mong sabihin? Ayaw niyang tanggapin itong pinagbubuntis ko, Inay. Ano? Bakit naman? Baog daw siya. Kasi ang sabi ng doktor na sumuri sa kanya, kailanman, hindi daw siya maaaring magkaanak. Baka naman, nagkamali yung doktor na sumuri sa kanya. Maring nagkamali yung doktor na tumingin sa kanya. Yun na nga po ang sinabi ko sa kanya. Pero, hindi siya naniniwala, Inay. Kaya, dito muna ako sa inyo, Inay. Dito muna ako.
tayo, pare. Ang bahala sa'yo. Hindi yata ang problema mo, pare. Ngayon lang tayo ulit nag-jamming. May problema ka ba? Wala, pare. Basta gusto ko lang uminom. Shot mo, pare, ha? At lalagyan ko ang baso mo. Oo nga dyan eh. Nakatapos ko lang. Ikaw naman. Sarap talaga ng alak mo, no, pare. Sige ka na, pre. Tama na. Pulutan, pre. Marami na tayo eh. Ang bahala sa'yo. Tama na, pre. Gusto mo bang kausapin ko si Rex, anak? Huwag na po, inay. Magsasayang lang kayo ng laway ninyo sa kanya. Paano kayo magkakaayos kung ganyan? Basta, dito muna ako pansamantala, inay. Ayoko munang umuwi sa amin. Magtataka ang mga biyanan mo yan kung hindi ka uuwi. Mabuti na yun. Para kausapin nila yung anak nila. Masakit, inay, na pinagbintangan ka ng asawa mo na may lalaki ka? Ha? Kaya nga, ipaliwanag mo sa asawa mo para magkaliwanagan kayong dalawa. Sinubukan kong ipaliwanag yan sa kanya, inay, pero wala pa rin nangyayari. May ibang lalaki daw ako. Ay nako, grabe naman pala yung asawa mo. Anong plano mo ngayon? Dito muna ako. At kapag hindi niya ako sinundo dito, nangangahulugan, naniniwala siya na may iba akong lalaki. Ano ba itong nangyari sa inyo? Nasaan ngayon si Rex? Nandun sa bahay nila. Di yata siya pumapasok sa trabaho eh. Oh, tignan mo yan. Pati pagtatrabaho niya, naapektuhan. Wala na akong pakialam sa kanya, inay. Wala siyang kwentang asawa. Kaya, makikipaghiwalay na ako sa kanya, inay. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Anak! Anong balak mo ngayon? Makikipaghiwalay na ako sa kanya, Bes. Ngayon pa na magkakaanak na kayo? Bes, ayaw nga niyang akuin itong nasa sinapupunan ko eh. Ano? Paano yan? Di kay mother ka muna titira. Oo. Ang hirap pala ng kalagayan ngayon. Yung mga binan mo, wala lang silang ginawa. Ewan ko ba sa kanila, Bes? Lumalabas na kinakampihan pa nila yung anak nila. Kaya mo yan, Bes. Na dito na lang kami ng kaibigan mo. Huwag kang panghinaan ng loob, ha? Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na to. Kung akala ko, maiintindihan niya. Yun pala, siya pa ang unang-unang hindi nakakaintindi. Sa ngayon, kuya, ay malapit na po akong manganak. Minsan ay napag-iisip din ako. At kahit minsan, kuya, hindi man lang ako dinalaw o kinamusta ng asawa ko. At hindi rin ako nagsisisi, kuya, dahil alam ko na sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Ang mahirap lamang, kuya, ang pagbintangan ka na hindi mo naman ginawa. Isang araw, kuya, ay
Anak, lalaki ang anak mo at kamukhang kamukha ng asawa mo. Pwede ba, inay? Huwag niyo nang ipaalala yung lalaking yun. Kinasusuklaman ko siya. Malay mo, ngayong makikita niya na kamukha niya ang bata, baka humingi pa yun ng tawad sa'yo. Ngayon pa, buong pagbubuntis ko, inay, wala siyang pakialam sa akin. Nidalawin at kumustahin. Hindi niya nagawa. Sa bagay, hindi kita masisisi, anak. Ako man ang nasa kalagayan mo, ganyan ang mararamdaman ko. Inay, kailan daw ako lalabas dito? Baka bukas makalawa siguro, pwede ka nang lumabas dito sa ospital. Alam niyo, inay, mamahalin ko ang anak ko. Dahil ito ang regalo ng Diyos sa akin. Hindi tulad ng kanyang ama na walang kwenta. Paano kung dadalawin ka niya sa bahay, ibig kong sabihin? Di mabuti. Para ipamukha ko sa kanya na wala siyang kwentang ama. Paano kung hihingi siya ng tawad sa'yo? Sa ginawa niyang yan, inay, hindi ko siya mapapatawad. Hindi, inay. Pare, nanganak na pala si Rona. Wala ka bang balak na dalawin siya? Alam mo, pare, sa totoo lang, nahiya ko Dahil sa loob ng ilang buwan ng pagbubuntis niya, hindi ko ba lang siya kinumusta o dinalaw. Ikaw naman kasi pare. Alam mo, may mga doktor din na nagkakamali. Dapat sana pare, nagpa-second opinion ka sa ibang doktor. Malay mo, nagkamali pala yung unang doktor na sumuri sa'yo. Pwede yun, pare. Oo nga, pare. Parang wala akong mukhang ihaharap sa asawa ko. Naihiya ako, pare. Alam mo, pare, sabi ni Sheila kahapon, dahil nasalubong ko siya, kamukhang kamukha mo daw yung bata. Nangangahulugan na talagang ikaw ang ama. Sino kaya tong kumakatok na ito? Sandali lang! Nandyan na! Ikaw pala, Rex. Mano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos. Pwede ko bang dalawin si Rona at ang bata? Alam mo, Rex, kung sa akin lang, walang problema. Pero kay Rona, masakit ang ginawa mo. Habang ipinagbubuntis niya ang anak ninyo, hindi ka man lang pumunta dito. Hindi mo man lang siya kinumusta o dalawin man lang. Yun na nga ho, malaking kasalanan ko yun ang pagkakamali ko, inay. Kaya nga po ko lang dito ngayon para humingi ng tawad sa kanya. At punan yung mga pagkakamali ko. Welcome na welcome ka dito sa amin. Ewan ko lang kay Rona. Subukan mo siyang kausapin. Baka sakaling lumambot na ang puso niya. Talagang yan ang gagawin ko, inay. Napakalaking kasalanan ko sa aking asawa. Sinubukan kong muli na nagpasuri sa ibang doktor at napalaki pa lang tsansa na maaari pala akong magkaanak. At yun ang nangyari. Kaya hihingi ko ng tawad sa aking asawa. Sige po, inay. Papasok na po ako sa kwarto nila.
Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't wala kang pakialam sa amin ng anak ko? Anak natin, Rona. Anak ko lang siya! At hindi mo siya anak! Narinig mo? Rona, patawarin mo naman ako. Tao lang ako nagkakamali. Yun na nga eh! Di ba yun din ang sinabi ko sa'yo noon? Na baka nagkamali lang yung doktor na sumuri sa'yo? Pero anong ginawa mo? Pinagbintangan mo ako na may iba akong lalaki. Dahil sa akala mo, hindi ka maaaring magkaanak. Ngayon alam ko na. Dahil nagpasikon opinion ako na pwede pala akong magkaanak. Kaya, patawarin mo na ako, Rona. Huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Kaya ko siyang buhayin. Kahit wala ka. Kailangan mo ako ngayon. Para sa anak natin. Nasaan ka nang kailangan ka namin ng buntis ako, ha? Wala eh. Nagpakasasa ka sa mga bisyo mo. Kasama ang mga barkada mo. Sila ang pamilya mo. Habang ako walang karamay. Buti na lang. Nandyan si inay na siyang naging sandalan ko sa lahat ng problema ko. Kaya, makakaalis ka na. Umalis ka na! Rona! Nagmakaawa sa akin si Rex, kuya. At humingi ng tawad. Pero parang bingi ako, kuya, sa mga sinasabi niya at wala akong naririnig. Masakit sa akin, kuya, yung ginawa ni Rex. Na habang pinagbubuntis kong aming anak, ni hindi man na siya nagparamdam. Bagkus ay kasama ang kanyang mga barkada. Ang pinagtatako ko, kuya, bakit yung mga binan ko para silang walang pakialam sa nangyari. Ilang beses na nagpabalik-balik, kuya, si Rex para humingi ng tawad sa akin. Dahil kung minsan, kuya, lumalambot ng puso ko. Gustong-gusto ko rin, kuya, napatawarin siya. Pero nangingibabaw pa rin, kuya, ang galit dito sa puso ko dahil sa kanyang ginawa. Na pinagdudahan akong may lalaki ako. Hindi man lang siya gumawa ng paraan, kuya, para malaman ang katotohanan. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Rona. Alam mo, Rona, tama ka naman yan. Bay, napakahirap na pagbintangan ka sa kasalanan ng hindi mo naman ginawa. Gaya ng nangyari sa'yo. Masakit, lalo na habang pinagbubuntis mo yung ninyo, hindi man lang siya nagparamdam sa'yo. Hindi man lang niya tinignan yung kalagayan mo. Abay, talagang iisipin mo na talagang buo sa isip niya, talagang nagkasala ka na mali ang ginawa mo. Nagbuntis ka dahil imposibleng magkaanak pa siya. Dahil ayon sa'yo, may family doctor sila na siyang sumusuri at hindi daw siya pwedeng magkaanak. Ang hindi niya inisip, may mga doktor din na nagkakamali. Aminin man natin, may mga doktor din na pumapalpak minsan. Sana ginawa niya, nagpasikul opinion sa ibang doktor. Kung talagang ganun pa rin ang resulta, talagang maaaring totoo. Pero yun ang nangyari.
ginawa pa rin niya yun at ngayon napatunayan niya na talagang pwede pala siyang magkaanak. Kaya nga lang, huli na ang lahat. Pinanganak mo na ang panganay ninyo at kahit anong gawin niya na pag lumuhod sa'yo para humingi ng tawad, hindi mo siya napatawad. Pero Rona, alalahanin mo, ama pa rin yan ang anak ninyo. At sabi mo nga, parang lumalambot na yung puso mo at gusto mong patawarin. Oh, bakit hindi mo gawin? Tao lamang siya na nagkamali. Lahat tayo nagkakamali. Walang perpektong tao dito sa ibabaw ng mundo. Tanda mo yan. Lahat tayo maaaring magkamali. Nga lang tayong gumagawa ng desisyon natin. Sa pride ng isang tao, yun ang nangyayari kung minsan. Dahil sa pride, nagkakamali tayo. Aminin natin, hindi. Pwede tayong magkamali sa ating desisyon. Ngayon, kung hindi mo maalis sa yung pride mo, talagang mahirap. Rona, hindi masamang magpatawad. Lalo na't asawa mo yan, kasal kayo, may anak kayo. Hayaan mo naman na malapitan yung anak ninyo at mayakap. Huwag mong ipagkain. At alam ko, na sa mga susunod na araw, mapapatawad mo siya at magsasama kayong muli. Alam kong darating ang panahon na yan. Pero na, alisin mo na yung galit, puot, yan sa puso mo. Pakawalan mo yan para kay Rex at sa inyong anak. Naintindihan mo ba ako? Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Rona, at naway kahit paano ay napayuhan kita sa iyong ilapit. No problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.